Kung natagpuan ka ng panalangin ito, hindi ito aksidente. Huwag kang kikilos, huwag kang aalis, sapagkat ang mga salitang maririnig mo ngayon ay maaaring ang mismong dahilan kung bakit hindi ka na muling matutulog na may bigat sa dibdib. Gising ka ba tuwing madaling araw? Hinahabol ng kaba, iniisip kung paano mo babayaran ang mga utang. Nararamdaman mo bang unti-unting nauubos ang iyong lakas habang patuloy na lumalalim ang iyong pinansyal na problema? Ilang beses mo nang tinanong ang Diyos, kailan ako magkakaroon ng pahinga? Kailan ko mararanasan ang kasaganahan na ipinangako mo? Ngayon ang araw na yun. Oo, ngayon, hindi bukas, hindi sa isang taon, kundi ngayon, dahil may panalangin na ihahayag sa iyo na hindi pangkaraniwan. Isang panalangin may dalang kapangyarihang espiritual na kayang buksan ang mga pinto ng kalangitan para sa iyong kalayaan sa pananalapi. Ilang ulit ka nang nagdasal, ngunit ngayong sandali, ito ay iba. Ito ay panalangin idinulot ng langit mismo. Isang panalangin dinadala ng Espiritu upang makalaya ka sa tanikala ng kahirapan. Nakikita ka ng Diyos. Nakikita niya ang bawat patak ng luha sa gabi, ang bawat hikbi na pilit mong itinatago, ang bawat pagkakataong pinipilit mong ngumiti para sa iba kahit ikaw ay wasak sa loob. Ngunit ngayon pinipili niya na kumilos para sa iyo. Ang tanging hinihingi lang niya, maniwala ka. Dahil sa sandaling buksan mo ang iyong puso at sabayan mo ang panalangin ito, isang bagong kabanata ang magsisimula sa iyong buhay. Isa itong lihim na panalangin na hindi basta-basta ibinubunyag. Tanging ang mga handang tumanggap at maniwala lamang ang tinatawagan ngayon. Huwag mong hayaang lumampas ito sa iyo. Hindi ito ulitin ng langit sa kung sinuman. Dahil kapag nagsimula ang panalangin ito, ang pinto ay bubuksan. At kung ikaw ay handa, ang kalayaan mo ay sisiklab na parang apoy, hindi mapipigil, hindi mapapahinto at hindi na mawawala. Kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, manatili ka. Makinig ka. Dahil ito na ang huling gabi na iiyakan mo ang pera. Simula bukas, ang pera ang hahabol sa iyo. Baka walang nakakakita pero alam ko kung gaano kasakit ang ngumiti kapag ang puso mo'y wasak. Ilang beses ka nang sumakay sa jeep, tahimik lang sa isang tabi, habang iniisip kung sapat pa ba ang natitirang pera mo sa bulsa para sa pagkain mamaya. Ilang gabi mo na bang pinipilit ang sarili mong matulog, kahit gutom, kahit ang isipan mo ay paulit-ulit na tinatanong kung hanggang kailan ganito? Alam ko kung paano ang pakiramdam na may mga pangarap ka pero tila napakalayo nito na kahit anong gawin mong kayod parang hindi ka pa rin makaalpas. Pero ngayon gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa, maraming katulad mo at higit sa lahat nakita ka ng Diyos. Naramdaman niya ang bawat pintig ng puso mo, ang bawat panalangin mong halos wala ng tinig, ang mga dasal mong puro luha na lang ang sagot. Minsan tahimik tayong sumisigaw, minsan pilit nating pinapasan ang lahat dahil ayaw nating ipakitang hirap na tayo. Ngunit ang Diyos, hindi siya nadadala sa panlabas. Tinitingnan niya ang puso. At nakita niya kung paanong araw-araw kang bumabangon kahit ang bigat-bigat na. Alam niya ang pakiramdam ng isang taong gustong makalaya sa utang. Alam niya ang lungkot ng isang inang hindi makabili ng gatas para sa anak. Alam niya ang pangarap ng isang ama na magkaroon ng sariling bahay. At ngayon, kanya kang niyayakap, kanya kang iniimbitahan. Lumapit ka, ito ang totoo. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Isa kang bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano ng kalayaan. Isang plano ng kasaganahan. Isang plano ng muling pag-angat. At sa planong ito ang puso mong sugatan ang magiging simula ng himala. Walang ibang kinakailangan kundi ang iyong paniniwala. Ang pananalig mo ang magpapakilos sa kalangitan. Ang panalangin ito ay hindi lamang salita. Ito ay apoy na dudurog sa bawat tanikala ng kahirapan, bawat sumpang pumipigil sa daloy ng biyaya, bawat pintong isinara ng mga tao o pagkakataon. Pero ngayon,
lahat ay magbabago. Hindi dahil sa akin, kundi dahil napagpasyahan mong maniwala. Dahil pinili mong makinig, kaya kung nararamdaman mong ito ay sumasapul sa iyo, kung parang may sinasabi ang Espiritu sa puso mo habang binabasa o pinapakinggan mo ito, sabihin mo ngayon, tahimik man o malakas. Amen. Isa lang ang hinihingi, buksan mo ang loob mo. Dahil kapag nagsimula na ang panalangin mamaya, hindi lang salita ang mangyayari. Mararamdaman mo ito, hindi sa labas kundi sa loob mo. Isang katiyakan, isang kapayapaan, isang bulong na nagsasabing, anak, malapit na, malaya ka na. May isang lihim na hindi alam ng karamihan, isang susi, isang pormulang espiritual na hindi tinuturo sa eskwelahan, hindi pinag-uusapan sa opisina, at madalas ay nilalampasan ng mga hindi pa handang tumanggap. Ngunit sa oras na mabuksan mo ang susi na ito, mayroong puwersang hindi mo makikita pero mararamdaman mo. At ang puwersang ito ay may kakayahang baguhin ang daloy ng iyong buhay sa pananalapi, sa kalooban, sa espiritu. Ito ang panalangin ng bukas na pinto. Isang panalangin inilihim sa mahabang panahon, inihayag lamang sa mga pusong handang maniwala, sa mga kaluluwang sawang-sawa ng mabuhay sa takot at pangamba. Ito ang susi na kayang bumasag sa mga hadlang ng karalitaan at kayang magbukas ng pinto ng biyayang hindi mo pa kailanman naranasan. Hindi ito kwento. Ito ay patotoo. May isang babae, 47 anyos, 3 taon nang walang trabaho, halos mawalan na ng pag-asa. Isang gabi, narinig niya ang panalangin ito at sa loob ng 4 na araw, isang taong hindi niya inaasahan ang tumawag at nag-alok sa kanya ng trabaho. Mula sa kawalan, dumating ang pambihirang pagkakataon, hindi dahil sa magic, kundi dahil gumalaw ang langit. Ngunit hindi ko kailangan pang magsabi ng daan-daang istorya. Ang mahalaga ngayon ay ikaw na ang susunod. Hindi ko alam kung anong halaga ang kailangan mo. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang iyong mga pangangailangan. Pero alam ng Diyos at Siya ang magbibigay hindi lang ng sapat, kundi ng higit pa. Hindi batay sa kung ano lang ang kaya mong isipin, kundi batay sa kung ano ang kaya niyang ibuhos. Ang panalangin ito ay hindi tungkol sa loto o swerte. Ito ay panalangin batay sa pananampalataya. Kapag binigkas mo ito, dapat buo ang loob mo. Dapat handa kang tanggapin at sa oras na gawin mo ito, may pinto na bubuksan. At kapag ito'y nabuksan, wala nang makapagsasara. Huwag mong hayaang lumampas ang sandaling ito. Hindi ito darating sa iyo kung wala lang. Kung nararamdaman mong ito ang sagot, kung tumitibok ng mabilis ang puso mo habang binabasa mo ito, kung tila may kapayapang hindi mo maipaliwanag na dumarating ngayon sa iyong kaluluwa, alam mong ito na yon. Ito ang palatandaan. Ito ang sagot. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimulang mabuhay ng malaya. Ang kailangan mo lang ay ang tamang panalangin sa tamang sandali na may tamang pananampalataya. At ito na iyon, kung handa ka, kung bukas ang puso mo, isulat mo sa isip mo at sa iyong kaluluwa, handa na ako. At habang ipinagpapatuloy mo ang panalangin ito, asahan mong ang mga bagay ay magsisimulang gumalaw, hindi ayon sa plano ng tao, kundi ayon sa plano ng Diyos. At ang plano niya ay pagpapala. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong presensya ngayon, hindi bilang mga perpektong tao, kundi bilang mga anak mong sugatan, pagod at uhaw sa kalayaan. Pagod na po kami, Panginoon. Hindi lang sa katawan, kundi sa isip, sa damdamin, sa kaluluwa. Ilang gabi na po kaming umiiyak nang hindi alam ng iba. Ilang beses na po kaming umuwi na walang dala. Walang makain, walang maibigay sa mga mahal namin sa buhay. Ilang pagkakataon na po kaming halos mawalan ng pag-asa, ngunit ngayong oras na ito, Ama, sinasabi naming sapat na. Hindi na po namin kaya kung kami lang. Hindi na po namin kayang lutasin ito kung wala ka. Kaya't buong puso kaming lumuluhod sa iyo. Hinahanap ka namin, O Diyos, sa gitna ng kawalang linaw.
sa gitna ng bangungot ng utang, ng takot, ng pagkakait ng mundo, narito kami at humihingi ng awa. Panginoon, buksan mo ang langit. Pakinggan mo ang panaghoy ng iyong mga anak na hirap na. Tulungan mo kaming makawala sa gapos ng kahirapan. Iligtas mo kami sa mga utang na halos sumakal na sa amin. Palayain mo po kami, Ama, sa bawat kasunduang humihila sa amin, pababa. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataong nawalan kami ng tiwala, kung napagod kaming maniwala. Pero ngayon, kahit sa gitna ng sakit, nagpupumilit pa rin kaming tumawag sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang tunay naming pag-asa. Ikaw lamang ang tanging may kakayahang buksan ang pintuan na isinara ng mundo. Kaya ngayon, Ama, ibinubuhos namin ang lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng pangamba, lahat ng pagdududa. Inaamin naming wala na kaming ibang kayang sandalan kundi ikaw. Ngunit sa kabila ng lahat, Ama, may apoy pa rin sa puso namin. Apoy ng pag-asa, apoy ng pananampalataya. Dahil alam naming hindi mo kami pinabayaan. Kahit hindi namin nararamdaman minsan, naniniwala kaming gumagalaw ka. At ngayong gabi, binubuksan namin ang aming puso upang tanggapin ang biyayang nakalaan. Naniniwala kaming may dahilan kung bakit narito kami ngayon. Alam naming may mensahe kang gustong iparating. At ang mensaheng iyon ay, tapos na ang gabi ng luha. Sisikat na ang araw ng pag-asa. Nananalig kaming may bagong simula na nakalaan para sa amin. Na ang panalangin ito ang magiging hudyat ng pagbabago. Kaya sinasambit namin ito, hindi bilang ordinaryong panalangin, kundi bilang panata ng aming buong pagkatao. Pinipili naming maniwala, pinipili naming lumaban, pinipili naming magsimula muli. At sa pagsisimula naming ito, hindi na kami umaasa sa sarili naming lakas. Iniaalay namin ang lahat sa iyo, O Diyos. Ikaw ang bahala, ikaw ang gumabay, ikaw ang maghimala. At sa panahong ito, Ama, idinideklara namin na ang mga biyaya ay nagsisimula ng dumaloy. Ang mga pinto ng kalangitan ay bumubukas. Ang mga utang ay unti-unting nawawala. Ang takot ay pinapalitan ng kapayapaan. Ang mga imposibleng bagay ay biglang nagkakaroon ng kasagutan. Naniniwala kaming hindi na kami babalik sa dating buhay. Pinutol mo na ang tanikala ng kahirapan. Pinutol mo na ang sumpa ng pagkukulang. At sa iyong pangalan, Ama, dinideklara namin ngayon, kami ay may kalayaan. Kalayaan sa isip, kalayaan sa damdamin, kalayaan sa pananalapi. At mula sa araw na ito, kami naglalakad na may bagong sigla, bagong pananaw, bagong direksyon, sapagkat kasama ka namin, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na hindi natutulog, at kung ikaw ay nasa amin, wala nang makapipigil pa. Ngayong sandali, Ama, habang ipinapatuloy namin ang panalangin ito, hinihiling naming hipuin mo ang puso ng bawat isa na nakikinig. Bigyan mo sila ng katiyakan na hindi pa tapos ang laban. Bigyan mo sila ng lakas na tumayo muli. Bigyan mo sila ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera, sapagkat alam naming kapag may kapayapaan sa loob, darating din ang kaginhawaan sa labas. At habang patuloy naming inuulit ang mga salitang ito, unti-unting gumagaan ang aming pakiramdam. Unti-unting nawawala ang bigat, sapagkat alam naming naririnig mo kami. Alam naming pinakikinggan mo ang aming hininga, ang aming bulong, ang aming hinaing. At higit sa lahat, alam naming gumagalaw ka ngayon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, tinatanggap namin ang bagong simula. Tinatanggap namin ang bagong pinto, tinatanggap namin ang himalang pinansyal, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon, sapagkat ito ang oras, ito ang panahon, ito ang sagot, at kami ay handa na. Ama, kahit kami maraming beses nang nabigo, kahit kami paulit-ulit nang natalo sa laban ng buhay, ngayong sandaling ito,
Sinasabi naming hindi pa tapos ang lahat, sapagkat habang may hininga pa kami, may pag-asa. Habang tumitibok pa ang puso namin, may pagkakataon pa. At habang ikaw ang aming Diyos, imposibleng walang sagot ang aming mga panalangin. Kaya ngayon, Panginoon, binibigkas namin ito mula sa kaibuturan ng aming puso. Kami ay umaasa pa rin. Kami ay naniniwala pa rin. Kami ay nagtitiwala pa rin. Hindi dahil sa sarili naming kakayahan, kundi dahil sa iyong walang hanggang kabutihan. Hindi mo kami dinala rito para lang maramdaman naming kami ay talunan. Hindi mo kami inakay sa panalangin ito para lamang pahirapan. Dinala mo kami rito dahil may plano ka, at ang planong iyon ay mabuti. Ang planong iyon ay masagana. Ang planong iyon ay puno ng biyaya. Hindi na kami papayag na manatili sa kadiliman. Hindi na kami uupo na parang walang halaga. Hindi na kami magtitiis sa gutom, sa kakulangan, sa kawalang pag-asa. Dahil mula ngayon, pinipili naming tumayo. Pinipili naming ipaglaban ang buhay na nararapat para sa amin. Buhay na hindi sagana lang sa pera, kundi sagana sa kapayapaan, sagana sa layunin, sagana sa liwanag. Oo, Ama, tinatanggap na namin ang bagong anyo ng aming pagkatao. Hindi na kami alipin ng takot. Hindi na kami biktima ng sistema. Kami ay mga anak mo. At kung kami mga anak ng hari, kami ay tagapagmana ng kalayaan. At ang kalayaang iyon ay nagsisimula ngayon. Habang sinasambit namin ang mga salitang ito, unti-unting binabago mo ang aming paningin. Nakikita na naming muli ang pag-asa. Nararamdaman na naming muli ang liwanag. Tila may dumadaloy na kapayapaang hindi namin maipaliwanag. Sapagkat alam naming kasama ka, at habang kasama ka, wala kaming dahilan upang matakot. Kahit ilang pagsubok pa ang dumaan, kakayanin namin. Kahit ilang gabi pa ang maluha, babangon pa rin kami. Sapagkat ang liwanag mo ang siyang gumagabay. Ang salita mo ang aming sandigan, ang presensya mo ang aming lakas. At kung kami ay nasa iyong mga palad, sino ang makapaghihiwalay sa amin sa tagumpay? Ama, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming pamilya, ang aming mga bayarin, ang aming kinabukasan. Hinahawakan mo ang lahat ng ito. At sa iyong mga kamay, alam naming ligtas kami. Alam naming hindi mo kami pababayaan. Alam naming sa tamang panahon, sa iyong paraan, darating ang kasagutan. Kaya't habang ang panalangin ito ay nagpapatuloy, inaanyayahan ka naming pumasok sa bawat tahanan, sa bawat kwarto, sa bawat puso na nakikinig ngayon. Palitan mo ng kapayapaan ang kaba. Palitan mo ng sigla ang pagod. Palitan mo ng kasaganaan ang kakulangan. At higit sa lahat, palitan mo ng pananampalataya ang pagdududa. Sapagkat kapag nanampalataya kami, kahit maliit, sapat na iyon upang ilipat ang mga bundok ng problema. Sapat na iyon upang simulan ang isang bagong yugto ng aming buhay. Kaya't dinideklara namin, Ama, sa iyong pangalan na ang bagong yugto ay nagsisimula ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Ngayon, O Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, buong lakas naming idinideklara, kami ay higit pa sa mga pagsubok, kami ay higit pa sa mga utang, kami ay higit pa sa kahirapan, kami ay pinili mo upang tumanggap ng tagumpay. Kaya't sa bawat salitang binibigkas namin, inilalabas namin ang kapangyarihan ng paniniwala, inilalabas namin ang apoy ng pananampalataya. At sa apoy na ito, lahat ng hadlang ay natutupok. Lahat ng pintong isinara ng tao ay muling nabubuksan. Lahat ng biyayang matagal nang nakatingga ay ngayoy gumagalaw patungo sa amin. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi kailanman nahuhuli. Ikaw ang Diyos ng himala, at ang himala ay nangyayari ngayon. Kami ang mga anak mong ipinaglaban mo sa krus. Kaya't kami ay may karapatang maniwala, tumanggap at lumakad sa tagumpay.
Kaya ngayong oras na ito, Ama, ipinahahayag namin, kami ay malaya na, kami ay pinagpala na, kami ay may bagong kabanata na, kami ay umaapaw sa biyaya, hindi sa aming sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Ang bawat utang ay may solusyon, ang bawat pangarap ay may katuparan, ang bawat luha ay may kapalit ng ngiti, ang bawat gabi ng pagkabalisa ay may umagang puno ng pag-asa. At ang panalangin ito, ang mismong panalangin ito ay magiging sandigan ng aming bagong buhay. Hindi kami papayag na matapos ito nang hindi ipinahahayag ang kabuuan ng aming pananampalataya. Kaya't sinasabi naming malakas at buo, ang aming bank account ay muling mapupuno, ang aming trabaho ay pagpapalain, ang aming mga kliyente ay dadami, ang aming negosyo ay lalaki, ang aming pamilya ay magiging sagana, at higit sa lahat, ang aming kaluluwa ay mapupuno ng kapayapaang hindi maaagaw ng mundo. At kung may mga pagsubok pang darating, haharapin namin ito na may tapang dahil alam naming nasa tabi ka namin. Hindi ka kailanman lalayo, hindi ka kailanman tatalikod. At sa bawat hakbang namin mula sa araw na ito, ikaw ang aming liwanag. Kaya Ama, sa pagtatapos ng panalangin ito, hindi namin ito tinatapos bilang mga dating tao. Hindi na kami mga alipin ng takot. Kami ngayon ay mga mandirigmang may pananampalataya, may direksyon, may bagong layunin. At sa bagong kabanatang ito kami ay lalakad, hindi na may pag-aalinlangan, kundi may kumpiyansa. Sapagkat ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming provider, ikaw ang aming tagapagtanggol, at sa iyong pangalan, ipinahahayag naming ito, kami ay matagumpay na, hindi na darating pa lang, nasa amin na, ang himala ay narito na, ang biyaya ay nasa paligid na, ang pinto ay nabuksan na, at wala nang makapagsasara. At ngayon, Ama, itinataas namin ang aming mga kamay sa Espiritu at sinasabi naming buong tiwala, salamat, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa bagong simula. Salamat sa himalang pinansyal. Salamat sa tagumpay na hindi namin kailangang ipilit dahil ito ay kusang dumating sa tamang oras. At ang tamang oras ay ngayon, hindi bukas, hindi sa hinaharap, kundi ngayon mismo. Kaya't Ama, habang isinusuko namin ang lahat sa iyo, hinahayaan naming ang iyong plano ang siyang mangyari. Hindi ang gusto namin, kundi ang kalooban mo. At alam naming sa kalooban mo, naroon ang kasaganaan, naroon ang kapayapaan, naroon ang tunay na kalayaan. At para sa lahat ng kapatid naming nanalangin ngayon, kami magkakaisa. Hindi kami nag-iisa sa panalangin ito. Kami ay iisang katawan, iisang pananampalataya, iisang hangarin. At habang sabay-sabay naming binibigkas ang mga panalangin ito, isang napakalaking alon ng himala ang kumikilos sa aming buhay. Kaya't sinasabi naming lahat ngayon sabay-sabay, tapos na ang kahirapan, tapos na ang pagkakait, tapos na ang gabi ng takot. Mula ngayon, kami ay lilipad sa biyayang walang kapantay. At habang patuloy naming sinasambit ang panalangin ito sa aming isip, sa aming puso, sa aming kaluluwa, mararamdaman naming bumababa ang Espiritu ng Diyos sa aming buhay. Tumatagos sa bawat sulok ng aming tahanan. Tumutunaw sa lahat ng hadlang. Umaapaw sa kapangyarihan. At bago namin tapusin ang panalangin ito, sinasabi naming buo ang loob. Ito na ang simula ng aming bagong buhay. At walang makapipigil dito, sapagkat ang nagsimula ay hindi tao, kundi Diyos. At kapag ang Diyos ang nagsimula, walang puwersa ang makapipigil. Salamat Ama, salamat o Diyos na tapat. Sa iyo lahat ng papuri, karangalan at pagsamba magpakailanman. Amen. Ang pagpapala mo ay darating na ngayon. Oo kapatid, habang pinapakinggan mo ito, may isang napakalakas na puwersang espiritual na kumikilos sa paligid mo. Nararamdaman mo ba? Hindi ito imahinasyon. Hindi ito emosyon lang.
Ito ay ang mismong presensya ng Diyos na bumababa ngayon sa iyong tahanan, sa iyong kwarto, sa iyong puso. Naririnig mo ba ang tahimik ngunit makapangyarihang paggalaw ng kalangitan? Iyan ang tunog ng tagumpay, iyan ang himig ng kalayaan, iyan ang pintig ng bagong simula. Sapagkat ngayong oras na ito binasag na ang katahimikan, binuksan na ang pinto, binasag na ang mga tanikala at ikaw ang pinagpala, hindi bukas, hindi sa hinaharap, ikaw ngayon. Hindi mo kailangang makita para maniwala, nararamdaman mo ito sa loob mo, ang kapayapaan na biglang dumapo sa dibdib mo, ang init na tila dumaloy sa mga kamay mo, ang kapahingahang tila tagal mo nang inaasam. Lahat ng ito ay patunay na gumagalaw ang Diyos. Kaya ngayon, sa sandaling ito, kung totoo sa puso mong naniniwala ka, kung buo ang loob mong tinatanggap mo na ang himala ay nasa iyo na, sabihin mo ito ng may buong pananampalataya, dumating na ang pagpapala ko. Oo, isulat mo ito sa iyong isip. Sabihin mo ito ng paulit-ulit dahil bawat ulit ay isang deklarasyong espiritual, bawat ulit ay isang pagsabog ng pananampalataya, bawat ulit ay isang pagputol sa lahat ng hadlang na hindi mo nakikita. At habang ginagawa mo ito, sinasabi ng langit, "Anak, narinig ko na ang lahat mong panalangin, narito na ako, dinala ko na ang sagot, kaya huwag kang matakot. Huwag mong hayaang manakaw ito ng duda. Huwag mong hayaang lamunin ito ng tanong. Sapagkat ang panalangin ito ay hindi ordinaryo. Ito ay isang selyo, isang palatandaan, isang pahayag na ikaw ay kabilang na sa bagong panahon ng iyong buhay. Panahon ng sagana, panahon ng pagpapala, panahon ng tagumpay, at wala nang makapipigil dito. Pakiramdaman mo ang paligid mo. Tahimik man ito, pero sa espiritual na mundo may isang malakas na lindol na nagaganap. Isang lindol na yayanig sa lahat ng balakid, sa lahat ng pader ng hadlang, sa lahat ng istruktura ng kahirapan na itinayo ng mundo sa paligid mo. At ngayon, nagsisimulang gumuho ang lahat ng iyon. Bumubukas ang lupa at lumilitaw ang bagong daan. Daan na hindi tinahak noon, daan ng biyayang hindi mo pa nararanasan, daan ng kalayaang hindi mo pa natitikman. At ikaw, kapatid, ay inilalagay ngayon ng Diyos sa gitna ng daang iyon, sa gitna ng liwanag. Kaya ngayon, kung buo ang iyong pananalig, kung alam mong ikaw ang tinutukoy sa panalangin ito, kung alam mong ikaw ang nilapitan ng langit, magsalita ka ngayon. Sabihin mo, dumating na ang pagpapala ko. Hindi na ito hihintayin pa, narito na, at walang makapagsasara sa pintong binuksan ng Diyos. Walang makakapigil sa ulan ng biyaya na ibinuhos ng kalangitan sa iyo. Hindi kapalaran ang nagdala sa iyo rito, Diyos mismo. At kung siya ang may gawa, ito ay tapos na. Kumilos na ang langit, nagsimula na ang pagbabago. At hindi na ito mapipigilan, hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Kapatid, ito pa lamang ang simula. Ang panalangin narinig mo ay hindi isang karaniwang panalangin. Ito ay isang selyo, isang palatandaan na ang Diyos ay gumalaw para sa iyo ngayon. Kaya't kahit matapos ang video na ito, huwag mong hayaang mamatay ang apoy. Sa halip, pag-alabin mo ito araw-araw. Gisingin mo ang umaga na may pananalig, harapin mo ang gabi na may kapayapaan. Sapagkat bawat araw mula ngayon ay hakbang patungo sa isang masaganang kinabukasan. At kung ang panalangin ito ay tumagos sa puso mo, kung naramdaman mong ito ay isinulat para sa iyo, kung habang pinapakinggan mo ito ay may kapayapaan kang hindi maipaliwanag, isulat mo ngayon, tahimik man o malakas, dumating na ang tagumpay ko. Oo, isulat mo ito, hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa video, kundi dahil sa paniniwala mong kumilos ang Diyos sa gitna ng panalangin ito. Dahil bawat salitang sinabi mo ay may buhay. At ang buhay na iyon ay patuloy na kikilos sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. At kung may bahaging nagsabing,
parang ako yon, hindi ka nagkakamali, sapagkat ikaw nga yon. Ikaw ang sinadya ng langit, ikaw ang tinawag, ikaw ang isinama sa panalangin ito. At kung gusto mong magpatuloy, kung gusto mong lumago pa ang apoy sa puso mo, kung gusto mong maranasan ang sunod-sunod na biyayang ipagkakaloob sa mga nananalig, sumama ka sa amin. Dito, araw-araw tayong lumalaban, araw-araw tayong nananalangin, araw-araw tayong bumabangon sa gitna ng unos, sapagkat dito hindi ka mag-isa. Dito may pamilya kang kasama sa pananalig, at dito bawat araw ay panibagong simula, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Kaya huwag kang hihinto. Bukas may panibagong panalangin, at ang panalangin iyon ay para sa susunod na yugto ng iyong tagumpay. Hindi ka lang pinasagana ngayon para matapos na. Pinasagana ka ngayon para ihanda ka sa mas malaki pang pagpapala. Kaya't sa pagtatapos ng video na ito, huwag mong kalimutang ibahagi ito. Hindi lang para sa iyo ito. Baka may isang taong kagaya mo noon ang nangangailangan ng ganitong panalangin ngayon. At baka ikaw ang maging instrumento para mabago ang buhay nila. Sapagkat kung paano ka narito ngayon, baka sila rin ay dalhin ng Diyos dito sa pamamagitan mo. At kung nararamdaman mong ito ay totoo, ito ay banal, ito ay makapangyarihan, itanim mo ito sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala sa hangin. Isulat mo sa isip mo, sa kaluluwa mo, sa bawat dasal mo, pinili ako ng Diyos para sa tagumpay. At kung naramdaman mo ang panalangin ito na parang tinig mula sa langit, samahan mo kami bukas. Dahil bukas, ang panalangin darating ay mas matindi, mas malalim, mas puno ng kapangyarihan. Huwag mong palampasin, sapagkat ang susunod na panalangin ay hindi basta-basta. Ito ay paghahanda para sa panibagong antas ng iyong tagumpay. At bago mo iwan ang video na ito, may huli akong pakiusap. Isulat mo sa mga komento, Code 77, na buksan na ang pinto. Iyan ang magiging spiritual mong selyo. Iyan ang magiging tanda mo sa langit na narinig mo ang tawag, na tinanggap mo ang hamon, na ipinaglaban mo ang pananalig. At kung ginawa mo ito, tandaan mo, ang langit ay hindi mananatiling tahimik. Ang langit ay kikilos, at ang langit ay bababa para sa iyo. At ngayon kapatid, mula sa kaibuturan ng puso ko at mula sa presensya ng Diyos na nasa kalagitnaan ng panalangin ito, sinasabi ko sa iyo, pagpalain ka, pagyamanin ka, ilayo ka sa lahat ng uri ng sakit at panganib, at gabayan ka sa bawat hakbang mo, simula ngayon at magpakailanman, hanggang sa muli nating panalangin bukas. Magsama tayong muli. Magdasal tayong muli, lumaban tayong muli dahil dito araw-araw may himala.